Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 4. Ang pambansang teritoryo, ikalawang bahagi. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang pambansang teritoryo, ikalawang bahagi. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Para sa unang bahagi, piliin ang angkop na kasagutan sa katanungan sa bawat bilang. Una, ano ang tawag sa sukat ng lupain na nasa saklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa? A. Teritoryo. B. Archipelago. C. Insular. D. Lokasyon. Ano ang tamang sagot? A. Teritoryo. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na mga pulo ang nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Gran Britanya noong Enero bilang 2, taong 1930? A. Mangsi at Turtle. B. Sabah. C. Spratly. D. Batanes. A. Mangsi at Turtle. Pangatlo, saang artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangalagaan at ipagtanggol ang bansa? A. Artikulo bilang 1. B. Artikulo bilang 2. C. Artikulo bilang 3. D. Artikulo bilang 4. B. Artikulo bilang 2. Pang-4, aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Cagayan, Sulu at Sibutu ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris. B. Saligang Batas. C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. Pang-5, aling kasunduan ang nagpapahayag na ang mga pulo ng Mangsi at Turtle ay sakop ng kapuluan ng Pilipinas? A. Kasunduan sa Paris. B. Saligang Batas. C. Kasunduan ng Estados Unidos at ng Espanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. D. Kasunduan ng Estados Unidos at Gran Britanya. Para sa pangalawang bahagi,
Suriin ang kaisipan sa paksang natalakay noong nakaraan. Sabihin ng SB kung ang kaisipan ay nagpapahiwatig na ang teritoryo ng Pilipinas ay nakasalig sa saligang batas at KB naman kung sa kasaysayan ng bansa. Una, isinama sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Cagayan at Sibuto. Magaling! KB. Pangalawa, ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng Kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at karagatang napapaloob dito. SB. Pangatlo, nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas ang mga pulo ng Turtle at Mangsi. KB. Ang karagatang nakapaligid, nakapagitan at nagugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak at sukat ay bumubuo sa panloob na karagatan ng Pilipinas. Ito ay SB. Panglima, nadagdag ang pulo ng Cagayan, Sulu at Sibuto sa teritoryo ng Pilipinas. KB. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tignan ang mga larawan ng mapa at sagutin ang nakahandang katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Tama! Napapansin ko na ang ipinapakita sa unang larawan ang kabuang sakop ng teritoryo ng Pilipinas kasama ang mga dagat at hangganan nito. Samantalang ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng bahagi ng Sabah na may pangalan ng Philippines noong 1898. Pangalawa, ano ang ibig ipahiwatig ng mga linya sa unang larawan? Magaling! Ipinahiwatig ng mga linya ang opisyal at historical na hangganan ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang mga karagatan at isla na saklaw ng bansa. Pangatlo, mahalaga ba ito sa pagtukoy ng teritoryo ng Pilipinas? Bakit? Mahusay! Mahalaga ito dahil malinaw na naitatakda ang mga hangganan ng bansa at naipapakita kung aling mga lugar at karagatan ang sakop ng Pilipinas na mahalaga sa pambansang soberanya at seguridad. Pang-apat, paano ito nakatutulong sa ating bansa? Magaling! Nakatutulong ito sa pagtatanggol sa teritoryo, pamamahala ng likas na yaman, at pagpapalakas ng relasyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng malinaw na pagkakakilanlan ng hangganan. Panglima, bakit kaya may pangalan na Philippines sa mapa ng Sabah? Napakagaling! Dahil noong 1898, kabilang ang Sabah sa claim o interes ng Pilipinas bilang bahagi ng kasaysayan at kolonyal na kasunduan. Kaya ito ay pinangalanang Philippines. Pang-anim, bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ninyo ang mga lugar na sakop
ng bansa. Napakahusay! Mahalagang malaman ito upang maunawaan ang heograpiya, kasaysayan at teritorial na karapatan ng Pilipinas at upang maging responsable at mapanangutang mamamayan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain, pagbuo ng salita. Paano to? Gamit ang mga letra sa ibaba. Buuin ang salita base sa mga numerong hinihingi ng bawat patlang upang mabuo ang salita. Una, doktrinang pinagtibay noong 1982 kung saan ipinahayag ang jurisdiksyong teritorial na ang mga estado sa kani-kanilang mga karagatan kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa, kalapagang insular, mga pook submarina na kinalalatagan ng archipelago. Ano ang tamang sagot? Magaling! Doktrinang pangkapuluan. Pangalawa, ito ay nagsasaad ng isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Exclusive Economic Zone. Ikalawang araw. Aralin na natin pambansang teritoryo ng Pilipinas. Mahalagang matiyak ang pambansang teritoryo ng isang bansa upang maiwasan ang anumang pakikialam ng mga dayuhan. Ang kabuuang teritoryo ng Pilipinas ay nakasaad sa mahalagang kasulatan at mga datos na nababatay sa atas ng Pangulo at doktrinang pangkapuluan. Pagproseso ng pag-unawa. Teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo. Ipinahayag sa atas ng Pangulo bilang 1596 o ang Presidential Decree Number 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong Hunyo 11, taong 1978 ang pag-angkin sa mga bagong sakop ng Pilipinas. Ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. May layo itong halos 300 kilometro mula sa baybayin ng Palawan. Lumalawak ang sakop ng bansa nang ipahayag ang natatanging zonang pangkabuhayan o Exclusive Economic Zone o EEZ. Ipinahayag ito sa Presidential Decree Number 1599. Tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang gumamit at mangalap sa mga yamang nasasakop ng zonang ito. Ito'y may layong 200 nautical miles. Talakayin rin natin ang teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan. Noong Disyembre 10, taong 1982 ay idinaos ang isang mahalagang pulong ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan o ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay ginawa sa Jamaica.
Sa pulong na ito ay pinagtibay ng 130 na bansa ang kasunduang hingil sa mga batas na may kinalaman sa teritoryong pantubig ng mga bansa. Ilan sa mga napagkasunduan ng UNCLOS ay ang mga sumusunod. Una, pinagtibay ang doktrinang pangkapuluan o Archipelagic Doctrine. Ayon sa doktrinang pangkapuluan, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga sumusunod. Kapuluan ng Pilipinas. Lahat ng pulong pag-aari nito. Mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Kalawakan sa itaas. Ilalim ng lupa. Ilalim ng dagat. Mga yamang matatagpuan dito. Ang pagsasabatas ng bansa sa nasasakop nitong teritoryo ay nakatutulong sa kaligtasan nito. Kung hindi titiyakin ng bansa ang lawak at sakop ng teritoryo nito, magkakaroon ng suliranin tungkol sa kaligtasan at katiwasayan. Ilang maaaring suliranin ang mga sumusunod. Pag-aalitan ng mga kalapit bansa sapagkat bawat isa ay magkakainteres na angkinin ang teritoryo. Pagpasok sa ating bansa ng mga dayuhan ng walang pahintulot. Pagpasok sa kapuluan ng mga sasakyang pandagat ng mga bansang banyagang maaring magdulot ng panganib sa katiwasayan ng bansa. Pangalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Pangatlo, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Sa loob ng zonang ito, may karapatan ang bansang pangasiwaan, pangalagaan, paunlarin ang likas yamang matatagpuan sa ilalim ng lupa, dagat at mga nasa kailaliman nito. Mula noon hanggang ngayon, marami nang naging usapin hinggil sa legal na pagmamay-ari ng mga teritoryo ng bansa. Ilan dito ay ang usapin tungkol sa issue ng Spratly Islands at Sabah. Ang Pilipinas, gayon din ang bansang Indonesia, ay ilan sa mga bansang higit na nakinabang sa mga batas na itinadhana ng doktrinang pangkapuluan. Sa doktrinang ito, malinaw na isinasaad na ang lawak ng isang bansa ay nasusukat sa pamamagitan ng mga likhang isip na guhit na magdurugtong sa mga pulong pinakalabas at pinakamalayo na kukulong sa katubigan ng kapupulan. Sa makatuwid, may karapatan ang isang estado gaya ng Pilipinas na galugarin, pakinabangan, panatilihin, pangasiwaan ang mga likas na yamang sinasakop nito. Pinatnubayang pagsasanay. Sagutin ang mga katanungan. Una, ano ang kahulugan ng atas ng Pangulo bilang 1569? Nakabuti ba ito sa Pilipinas? Sa paanong paraan? Ang atas ng Pangulo bilang 1569 ay ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga pulo
ng kalayaan na bahagi ng Spratly Islands. Nakabuti ito dahil pinalawak nito ang sakop ng teritoryo at karapatan ng bansa. Pangalawa, bakit naging mahalaga ang doktrinang pangkapuluan? Ipaliwanag. Mahalaga ang doktrinang pangkapuluan dahil malinaw nitong itinakda ang sakop ng teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang mga pulo, katubigan, kalawakan at likas yaman. Pangatlo, sa inyong palagay, karapat-dapat bang magkaroon ng pambansang teritoryo ang bawat bansa? Bakit? Opo, dahil ang malinaw na teritoryo ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan, katiwasayan at kaayusan ng bansa. Gawain, paskil kaalaman. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Mga halimbawang sagot. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Sabihin ang Pangulo kung ang tinutukoy ng pahayag ay teritoryo ng Pilipinas ayon sa atas ng Pangulo at doktrina kapag ito ay tumutukoy sa teritoryo ng Pilipinas ayon sa doktrinang pangkapuluan. Una, ipinahayag ni Pangulong Marcos Sr. na ang mga pulong kabilang sa pangkat ng Kalayaan Island ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Magaling, ito ay Pangulo. Pangalawa, pinahaba ng 12 nautical miles ang dating 3 nautical miles bilang hangganan ng teritoryo sa palibot ng kapuluan. Ito ay doktrina. Pangatlo, Presidential Decree Number 1596. Pangulo. Pangapat, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Doktrina. Panglima, nilagdaan noong Hunyo 11, taong 1978. Ito ay Pangulo. Pang-anim, mahalagang pulo ng mga kaanib ng nagkakaisang bansa sa Batas Pangkaragatan o ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Doktrina. Pang-pito, pag-angkin sa bagong pulong sakop ng Pilipinas ang mga pulo ng kalayaan na bahagi ng Spratly Island. Pangulo. Pangwalo, kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga bahaging tubig na sakop ng guhit na nagdurugtong sa pinakalabas na bahagi ng pulo. Doktrina.
Pang-siyam, pinagtibay ang doktrinang UNCLOS noong Disyembre 10, taong 1982. Doktrina. Pang-10, inaprubahan ang Exclusive Economic Zone na nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay jurisdiksyon hanggang 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea. Doktrina. Ika-4 na araw. Paano to? Gamit ang semantic web, ipaliwanag ang kahalagahan ng kaalaman sa teritoryo ng Pilipinas. Sagutin natin, kahalagahan ng kaalaman sa teritoryo ng Pilipinas. Una, napapalalim ang pag-unawa sa teritoryo ng bansa. Pangalawa, napapalakas ang pagmamahal at paggalang sa bayan. Pangatlo, nakakatulong sa wastong pagprotekta sa likas na yaman. Pang-apat, nagbibigay ng kamalayan sa mga isyung pambansa. Journal ng pagpapahalaga. Magtala ng saloobin o opinyon tungkol sa mga paksa. Narito ang mga halimbawang sagot. Pagsusulit. Paano to? Kilalanin kung ang mga pahayag ay tama o mali. Una, ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelagong binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Ito ay tama. Pangalawa, ang pakikialam ng mga dayuhan ay maiwasan dahil sa pagtiyak ng pambansang teritoryo. Tama. Pangatlo, ang Pulo ng Kalayaan o Spratlys Island ay hindi maituturing na kabilang sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mali. Pang-apat, ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing saklaw ng jurisdiksyon nito. Tama. Panglima, sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ay limitado ang karapatan ng isang bansang linangin ang mga teritoryong bahagi nito. Mali. Pang-anim, ang pagpapatibay ng doktrinang pangkapuluan ay nagdulot ng pagliit sa sukat ng karagatang sakop ng mga bansang arkipelago. Mali. Pang-pito, kung walang mga batas na nangangalaga sa pag-aari at pag-aangkin ng teritoryong sakop, magiging madali para sa mga dayuhan
ang pagpasok sa alinamang teritoryo, lalo na sa mga kapuluan. Tama. Pangwalo, ang teritoryo ay isang mahalagang sangkap ng isang estado, kaya't ang bawat mamamayan ay may tungkuling pangalagaan ito at ipagtanggol laban sa mga dayuhan. Tama. Pangsyam, hanggang sa kasalukuyan, ang issue kung saang bansa nabibilang ang Sabah ay nananatili pa ring walang kasagutan. Tama. Pang-10, ang mga suliraning may kinalaman sa pag-aari ng mga lugar na nasasakupan ay nakabubuti sa Pilipinas kung ito ay hindi makipag-ugnayan sa mga karatig bansa nito. Mali. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa saligan ng teritoryo. Ayon sa atas ng Pangulo at ayon sa doktrinang pangkapuluan o ang Archipelagic Doctrine UNCLOS. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.